Mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Asam 0 dito na sa Yung Millennial 9 TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat
barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Oras, alas 8:49 ng gabi, oras sa buong kapuluan. Araw ng Lunes, sa inyong programang Tropa, ikadalawa na po ng buwan ng Pebrero, taong 2026. Pasensya na kayo ha, medyo meron tayong cough, ubo. Oo, wala talagang ganun eh. Ang klima natin, mainit, malamig, mainit, malamig. So, talagang wala tayong magagawa, no? Talagang ganun. Bueno mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa programa Tropa Monday Edition. Siyempre po, Rosel Lopez ang kanyang kasama. At Mr. J sa ating technical side. Ano na ba nangyayari sa ating mga mambabatas? Ano na nangyayari sa ating Senado, no? Kongreso? Nako, talagang mabigat na yata ang nangyayari. Parang nagkakaroon tayo ng political crisis na. Dahil talaga namang, mismo mga batas kontra batas. Dahil siyempre po, may sinasabi tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na parang nireject ng Korte Suprema, no, ang pagpapa-impeach, no, kay VP Sara Duterte. Na yun kinontra naman nga nitong si Senate President Tito Soto III na hindi raw dapat gawin yun ng Korte Suprema. Ano ba totoo? Ay, batas, kaya nga batas kontra batas. Nako, pag nagkataon, paano mangyayari? Nako, ewan. Nako, nagkakawindang-windang na talaga ang ating bansang Pilipinas, no? Paano gagawin natin? Wala, talagang ganon. Mamaya alamin natin. Isipin nyo, nako, mahirap na lang magsalita. Ultimo sa Kongreso, meron din sinasabi si Congressman Terry Ridon, no, na meron daw karapatan o power ang mababang kapulungan at ang mataas na kapulungan, no, ng Kongreso tungkol dyan sa mga bagay na yan, sa mga usapin at tungkol sa batas. Well, ewan ko, mamaya magbotohan tayo, pero bago yon, alamin natin muna, no? Alamin muna natin yung mga pangyayari, no? Mga pangyayari dito sa ating bansa, no? Partikular sa ating hudikatura at sa ating Kongreso. Naku, mahirap. Ako, ayokong magbigay na sarili kong opinyon. Baka mamaya may magalit sa akin, mahirap na, di ba? Yun ang iniiwasan natin. Siyempre, alam mo, sasabihin online ka lang, online, yun ang sasabihin dyan. Online ka lang, paano na gagawin natin, di ba? Kaya nga, ayoko magbigay ng sarili kong opinion. Alam mo, sana kung mga mambabatas, kapag tayo ay nagbigay ng opinion, ay sports lang sila. Tatanggapin nila, hindi. Ikaw pa may kasalanan, no? Wala tayong magagawa, talagang ganon. Well, mga kaibigan, siguro umpisahan natin, no, na yung mga nagbigay ng kanilang mga sentimiento, pahayag, no, tungkol nga po dito sa nangyayari natin, no. Isang law professor di na pigilan mag-react sa pahayag ni Soto kaugnay sa pagbasura ng Supreme Court sa motion for reconsideration ng Kamara na baliktarin ang nauna nitong pasya na unconstitutional ang article of impeachment laban kay VP Sara. Yan ang natin, di ba? So alamin natin, no? Dito sa isang attorney, no? How true ba? Ayan, no? Oo. Ito po, no? Ang naging pahayag po niya, ayan po kung nakikita sa inyong screen ng inyong mga cellphone, ay yan po si Atty. Mox, no? Nagbabala si Atty. Mox na ang maling pag-unawa sa constitutional law mula sa mga lider ng legislatura ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa mga institusyon. Totoo naman ho yun, di ba?
At yun nga, ayon sa kanya, dapat magsilbing halimbawa sa pagsunod sa rule of law ang mga nasa pinakamataas na posisyon ng Senado. Imagine, pinakamataas na rank sa House of Senate, tapos kinu-question ang function ng Supreme Court about sa impeachment proceedings. Yun nga, sinasabi sa inyo mga katropa, ayoko mag-comment, Ika nga, batas kontra batas, kasi ang ating mga taga-Senate, gumagawa sila ng batas, nagpapasa sila ng batas, Ang Supreme Court, ganun din, yan po ang pinakamataas, yan po ang, kaya nga, Supreme Court, kataas-taas ang hukuman, yan po ang Korte Suprema. From po sa mga city, municipality, meron tayong mga court dyan, yan po lower court na tinatawag. Ngayon, halimbawa, meron isang kaso, halimbawa, dinala natin sa bayan ng Santa Maria, lalawigan ng Bulacan. Meron po itong kaso napunta sa RTC, sa Regional Trial Court, na yung both parties nagkaroon ng desisyon, ang judge doon, halimbawa, ang nanalo yung sa akusado, umapila po yung sa kabila, inaapila po yung sa taas, dadalhin po sa Korte Suprema, dadalhin po sa Court of Appeals, ganon. Yun po, kaya nga po kataas-taas ang hukuman. So, yun po ang sinasabi natin, paano ang gagawin natin, di ba? Katulad yan, nagbigay ng opinion ito si Atty. Mox, na yun nga, mukhang may hindi nagbabasa ng constitutional law. With regards to the Supreme Court's authority over the interpretation to its constitutionality. Nako, kahit nasabihin na hindi siya nag-law school, kasama dapat yan sa responsibilities niya sa alamin ang legislatura, at mapapahiya tayo niya, sabi ni Atty. Mox, Nako, it was my former student, estudyante, tapos nag-oral siya sa akin at yan ang argument niya. Patatayuin ko yan for the rest of the hour in my class at 5.0 ang score niya. Naku, yun ang magiging grades daw. Diba, ang sa college 1 plus 1, sabihin, matalino yan, 2, tama lang, 3 pasangawa, 4 bagsak na, ito 5 ang ibibigay daw ni Atty. Mox. Naku, patay tayo dyan. So, ito ang komento, Ito ang naging pahayag nitong si Atty. Mox tungkol po rito kay Senator Tito Soto. Nako. Yan ang sinasabi natin. Mahirap po yan pagka ganyan talaga, di ba? Yan ang sinasabi natin. Wala. Kayo na ho balang magbigay ng opinion kung ano masasabi nyo doon sa binigay na ni Atty. Mox at doon po sa sinasabi ni Senator Tito Soto. Okay mga kaibigan, ako alas 8, alas 8, ano na ba? Alas 8:56 na ng gabi, oras sa buong kapuluan. At nanonood pala sa atin si Brother Reynaldo Sarno Jr. ng Barangay Kay Pumbo, dyan po sa Santa Maria, Bulacan. Kumusta na ba, brother? Balita ako'y mayaman ka na Nakikita kita iba-iba sa sakyan ng dala-dala mo Talaga iba na pagka sinuwerte, ibang anak ng Diyos, yun. Okay, so mga kaibigan, at isa pa lang ho yan. Isa pa lang ho yan sa nagbigay ng kanyang pahayag na tungkol po sa nangyayari doon po sa basura, ng Supreme Court doon po sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nako, ayan, oo. Meron pa bukod po dyan. Bukod po dyan, hindi lang po si Atty. Mox ang nagbigay ng statement. Marami po. Meron pong nagbigay ng statement. Ito naman si Atty. Lorraine Badoy. Ayan. Si Atty. Lorraine Badoy nagbigay din ng mensahe niya, ng kanyang statement patungkol pa rin naman dito kay Tito Soto pa rin, wala tayong magagawa, talagang ganon, wala, paano gagawin natin, kasi meron pa nga nagsasabi na kasi graduate lang daw sa One Ball University. Alam niyo ba yung One Ball University? Yung kanila school bukol ng araw, kung maalala nyo. Yung umabot po doon sa pelikula nila, TV sitcom nila Tito Vic and Joey na
school bukol, no? Yung One Ball University. Naalala ko, nandun pa sila Miss Tapia, yun ang kanilang professor doon, no? At yun nga, tuloy-tuloy tayo, no, mga katropa. Ito naman si Attorney Badoy, Lorraine Badoy, ay nagbigay rin ng statement, no? At sinabi po ni Badoy, may prangkang mensahe kay Soto, no? Na sabihin sa day ang pagbasura ng Supreme Court sa MR ng Kamara na baliktarin ang nauna nitong pasya na ang constitutional ang article of impeachment laban kay BP Sara. Yun. At yun nga, sinasabing wala kang prinsipyo. Ito ang una sinabi. You don't have the intellectual capacity, the moral bearing, the frame for it. No? Wala kang prinsipyo, wala kang dangal, wala kang kwenta. Ayun po yung sinasabi. At magpahinga ka na, Tito Soto. Kahit na ano pang titulo mo, you've descended to your level of itbulaga, nonsense, and have remained stuck there for ages. Yan. At how dare you, a graduate of One Ball University lecture, the learned men and women, justices of the highest court in the land about something you don't have the slightest clue about. No? Yan po sinabi nitong si Dr. Lorraine Badoy. Ayan. At hence you will always only be Tito Soto Itbulaga to us. Yan ang sinasabi. So talagang para doon sa kanya at para kahit kanino, no, sa mga iba nating mga sa ibang tao, talagang sinasabi si Tito Soto ay talagang pang Itbulaga lang. Nako, yan o, sila ho nagsasabi yan. Hindi naman ho tayo, yan o, si Attorney Badoy ho, Dr. Lorraine Badoy, ang nagsabi po, no? Hindi naman po tayo. Talagang ganun po. Wala ho tayo magagawa. Siya ho nagsabi nun di ba? So, yan ang sinasabi natin, no? At magandang gabi rin muna kay Sister Marilyn Lagura, ng lokal ng Pangulo dyan sa Malabon. Magandang gabi sa iyo, kapatid. At yan. Ayan. At ngayon din ang Vice Presidente ay hindi palamuti o ornamental lang, kundi isang constitutional na kahalili ng Pangulo. Yan naman po sinasabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, no, ng Korte Suprema. Yan po kanya sinasabi na hindi nga raw po palamuti, no? Talaga namang totoo yung kahalili po yan. Kahalili po yan ng Pangulo. Kung sakali, no? Kung sakali na ang Pangulo ay mawala o limbawang nag-resign, na-impeach, ang papalit po ang ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Yun po ang ano doon. Di ba? Yun po ang totoo ho nun. Kaya, teka lang may hinahanap tayo Ba nawawala hinahanap ko, Mr. J? Ayan sandali lang po Ayan ang hahalili. No? Bakit ba nawawala? Teka, hindi muna yan si Justice Leonin muna si Justice Leonin muna. Ayan, oo, yan na ba? Oo, yan na ba si Justice Leonin? Ayan, oo, so yan, sinasabi ko, no? Teka, parang ito nga tama, yan nga, no? Yan si Justice Leonin po, no? At yun nga, ito, parang ang tagal yata mag-transition, Mr. J. Ayan. Oo, ayan. Ayan. Medyo mabagal lang. So, mga kaibigan, at binigyan din nga ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen na ang due process sa mga proseso ng impeachment ay hindi lamang naglalayong protektahan ang personal na interes ni pangalawang Pangulong Sara Duterte, kung higit na mahalaga ay pangangalagaan ang mga botanteng bumoto sa kanya at nagtiwala sa kanya ng mga pampublikong posisyon.
Ayan. At dagdag pa yan na bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, ang pangalawang Pangulo ay hindi lamang isang palamuti ng gobyerno kundi isang konstitusyonal na kahalili ng Pangulo. Ayan. At sinabi pa rin niya na the office of the Vice President is neither decorative nor ornamental. It was deliberately created to ensure continuity in executive leadership, thus extending due process protections and impeachment proceedings does not merely safeguard the incumbent but also protects the electorate that refused the office of them and their fight to have a competent and qualified commander or commander-in-chief leading them, said the Senior Associate Justice Marvic Leonen. O yan po sinasabi niya. At totoo naman na ang pangalawang Pangulo po talaga ay siya pong hahalili, no, sa ating Pangulo if ever na mag-resign, magbakasyon o kung saan man pupunta, yan po talaga ang magiging, wala po iniwas kahit sa lokal. Halimbawa po ang mayor na wala, ang papalit vice mayor, matiko yun, no? Sa barangay chairman naman, kung mawala ang barangay chairman, ang papalit po yung number 1 kagawad. So yun po ang talagang matik na proseso, no, ng mga ganyan sitwasyon, no? Yan po sinasabi natin. At talaga naman, kung maano nyo, wala. Talagang gano'n. Sabi nga ng iba, talaga daw binubunggo, talaga daw binabara ko, talaga inuna na nga si Pangulong Digong, di ba? Kita nyo, nagpunta sa Netherlands, dinala ron. Wala tayong magagawa. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Magandang gabi rin, no? Nanonood para sa atin si Kuyang Nats Alforte, no? Ito po isang magaling na reporter, broadcaster po, si Kuyang Nats Alforte ng lalawigan ng Rizal, no? Ay pagkakayo nagpunta ko ng Rizal, pag binanggit nyo Nats Alforte, sigurado mag-yuyukuha sa inyo, sasaludo yung kakausapin nyo. Pag sinabi nyo kayo kaibigan ni Nats Alforte, palakpakan mo nga Mr. J, si Ginoong Nats Alforte, si Kuyang Nats. At magandang gabi rin kay Kuya Philip Reyes Makaisab, no, ng ating katropa natin sa One Gun Pilipinas. Nga pala, magandang gabi, no, sa ating mga kaganers ng One Gun Pilipinas. At muli, condolence kay Kuya Marco Yu Alday ng ating chapter leader ng National Capital Region. Ayan. At ganyan kay Kuya Jules Miguel Saludes ng One Gun Pilipinas dyan po sa Hong Kong. Aba, magandang gabi sa iyo, Kuya Julius. Kumusta na ba Hong Kong? Bigyan mo nga ako ng tip kung ano ang murang promo dyan pag pumunta ng Hong Kong para naman medyo makapag-alis tayo ng stress, Oo. Okay, so kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Oras natin, anong oras na ba? Alas 9:06 na ng gabi, Philippine Standard Time, no? At bago tayo magpatuloy, teka muna. Tayo po yung magpakilala muna, no? Para malaman nyo kung saan kayo nanonood at nakikinig, no? Sandali lamang po. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Tumutok at... Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Now, we are
Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Nagbabalik po tayo sa ating programang Tropa. Rosel Lopez pa rin ang service. At tuloy-tuloy tayo. Aba, teka, bakit meron nitrato na yan, Mr. J? Oo. Wala muna nitrato, ikaw naman. Oh. Masyado kang mainit eh. Easy lang. Okay, easy lang, Mr. J, ha? Okay mga kaibigan, oras natin sa Hudyat, alas 9:10 na po ng gabi. Oras sa buong kapuluan. At tuloy-tuloy tayo. Rosel Lopez pa rin, Kuya Rosel, at your service. At yun nga mga kaibigan, ito sinabi natin sa inyo kanina, no? Masyadong mainit si Kuya J eh, si Mr. J eh. At yun nga, ito naman si Congressman Terry Ridon, no? Aba, meron din sinabi, no? Oo, ano ba sinabi nito si Congressman Terry Ridon? Ito, parang kuha naman siya, no? Sa ating Korte Suprema. Meron siyang sinabi para malaman natin, no? Ito sabi nga sa inyo, ito'y base lang, no? Hindi ko ayoko magbigay ng sarili kong opinion. Mahirap na, no? Mahirap na. Mahirap na ho kasi baka mamaya sabihin ganyan ganito. O, di ba? Alamin natin mismo, no? Dito kay Congressman Terry Ridon, no, kung anong kanyang sinabi, no? At ito. At Supreme Court hinamon na silipin muna sariling backlog bago punahin ang Kongreso sa impeachment. Binuelta ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon ang Korte Suprema at hinamon, no, itong ayusin muna ang sariling bakuran bago pangaralan ang Kongreso hinggil sa bilis ng usapin ng impeachment. Sa isang media forum, ipinaalala ni Ridon sa kataas-taasang hukuman ang mandato ng 1987 Constitution na dapat resolbahin ang mga kaso sa loob lamang ng 24 o 24 months, no? Mula sa pagsusumite ng mga pleadings, yung pong mga dokumento, yan po yun. At ginawang halimbawa ng mambabatas ang matagal nang nakabinbin na petisyon kaugnay sa non-contract apprehension policy na hanggang ngayon ay wala pa ring pinal na desisyon. Ayon kay Ridon, bago questionin ng Supreme Court ang lehislatura sa unay pagmamadali sa mga impeachment complaints, dapat munang tiyakin ng hukuman na nasusunod nito ang sariling deadline sa paglutas ng mga kaso. At sa kabila nito, nilinaw ng kongresista na bagamat kinikilala nila ang judicial autonomy, mananatili ang kapangyarihan ng Kongreso na bantayan ang hudikatura bilang bahagi ng checks and balances. At binigyan din ni Ridon na may malinaw na mekanismo ang gobyerno para sa accountability, kabilang narito ang impeachment proceedings at ang karapatan ng Kongreso na busisiin ang paggamit ng Judicial Development Fund. Nako, na sinasabi ko. Ha? O, yan naman na sinabi ni Congressman Terry Ridon. Aba, mukhang, yan na sinasabi natin, Yan naman na sinasabi ni Kong Terry Ridon. Kayo na bahala, no? Kayo na bahalang magbigay ng inyong opinion, yung ating mga viewers, no? Yung ating mga netizen, yung ating mga kuya, ang ating mga kaganyas, no? Yan, Kuya Julius, mabahala ka na magbigay ng opinion nyo. Ano ba opinion nyo? Kaya mamaya, medyo parang magkaano tayo mamaya, magbobotuhan tayo, ha? Yun naman, ikuan lang natin. So, yan mga kaibigan, no? Wala. Paano ba? Parang may ano na tayo, political crisis na no? Nangyayari. Nagbabalata, no? Korte Suprema, tapos Kongreso, di ba? Sino ba dapat natin panimalaan dyan? Kongreso ba? Senado ba? O ang kataas-taasang hukuman? O sino? Di ba? Kung may napanood kayo sa social media, ito, minsan talaga namang ito, totoo
merong isang pulis ng huli. Sir, ito po, nahuli namin si Consial ganito nagnakaw ho Ay, hindi natin pwede ikulong yan. Iimbestigahan pa yan sa Kongreso. Okay. Hindi kinulong. Merong isang dinampot uli. Hinuli. Sir, ito po, hinuli namin. Nagnakaw po ng sardinas. Ay, ikulong yan. Sipin nyo, Yun po yung mga lumalabas na sa social media, yun po ay pananaltik sa ating gobyerno. Kasi katulad yan, yung flood control project, ang dami nang nasangkot, ang dami nang, pero wala pang nakukulong, no? Parang nakulong pa lang yata si Senator Bong Revilla. Ilan yung mga nadawit dyan? Unang-una na yung House Speaker, yung dating House Speaker, si Martin Romualdez. Di ba? Tapos ngayon, no show siya sa mga session sa Congress. Di ba? Ano ba nangyayari? So, yun naman totoo. Realidad talaga nangyayari yan. Yun ang sinasabi natin. Kaya, kayo na balang magbigay ng komento nyo, no? Kaya ayokong sabi ko nga sa inyo, ayokong magbigay ng opinion dahil baka mamaya sabihin, ako, online ka lang Kung ano pinagtititira mo dyan. Di ba? Baka mamaya ako pa mapasama. Okay, so ito mga kaibigan, at meron din sinabi rito, no? Si Senator Ping Lacson, no? Ang ating Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson. Yan. At ang sinasabi nga ni Senator Ping Lacson, desisyon ng Korte Suprema dapat tanggapin at igalang. Ayon kay Senator Ping Lacson, taliwas kay Tito Soto sa issue ng impeachment ruling. Taliwas sa pahayag ni Senate President Tito Soto, nagpahayag si Senator Ping Lacson na malinaw at matatag na paninindigan kaugnay ng desisyon ng Supreme Court of the Philippines na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Ayon kay Lacson, maaaring madismaya pero hindi ibig sabihin nito ay mali na ang Korte Suprema. Para sa kanya, ang pinakamahalagang prinsipyo sa isang demokratikong bansa ay ang paggalang sa mga institusyong itinatag ng konstitusyon. Ipinaliwanag ni Lacson na ang Korte Suprema ang katas-tasang tagapagpaliwanag ng batas at kapag nalabag ito ng pinal na desisyon, tungkulin ng lahat ng mambabatas man o mamamayan na tanggapin at igalang ito. At hindi anya pwedeng piliin ang desisyong gusto natin at batikusin ang ayaw natin kapag ganito ang nangyari, rule of law ang unang nasisira. Ayan. Totoo naman po yun. Kasi po meron tayong batas, meron tayong konstitusyon, no, na talagang ang gumawa rin niya, mga mambabatas, di ba? Kaya ang forma, meron magsalta pa nga nun sa Senado na minsan daw binabaluktot ang batas at minsan daw mas mataas pa ang tao sa batas. Hindi po pwede yun. Bakit pa tayo gumawa ng batas? Di sundin na lang natin yung tao, di ba? O kung nakakarami yung tao, mas marami yun lang sinasabi, di na lang. Huwag na tayo gumawa ng batas, di ba? O yun ang sinasabi natin, di ba? Tama ba yun, Kuya Julius Miguel Saludes? Kuya Nats Alporte? Tama ba yun? Yun sinasabi ko lang naman. Kaya minsan ayoko rin magbigay ng aking opinion, mahirap na di ba? Mahirap na baka mamaya hindi natin kaya mahirap na. Okay, so yun po mga kaibigan, at bukod po dyan, meron naman po, no? Ito naman pong sinasabi, no? Ng mga netizen. Ito hindi naman po sa atin to. Mga netizen po nagsasabi nito, no? Mga netizen nagsasabi at least para alam din natin, no? At kinakailangan daw muna na mag-aral ng ilang taon ni Soto bago makatungtong sa Korte Suprema at maging isa sa mga justice officials ng bansa. Ito ang kinakailangan requirement upang mahigitan ang narating ng mga justice officials matapos niyang batikusin ang mga nasabing personalidad ng kagawaran dahil hindi nito nagustuhan ang hatol ng hukuman sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Subalit sa kanyang edad ngayon na 77 ay tila imposible na itong mangyari. Ayan po, may sabi po niyan ay yung mga ating ilang netizen. Ayan po hindi po tayong nagsabi niyan, kundi yan po ay pahayag na ilang mga netizen. Nako, totoo naman ho yun kasi
Sabihin natin, hindi naman talaga nag-aral na abugas siya, si Tito Soto, no? Si Senator Tito Soto. Pero naging Senate President, di ba? Pwede pala yun. Sa makatwid pala, kahit pala magbabakal dyan, pwede rin tayong maging mambabatas, ano? Di ba? Bagay, meron naman tinatawag na ika nga self-study, no? Pero hindi sapat. Hindi kung nag-self-study ka o nag-aral ka ng batas ng mga revised penal code, ika nga uubra ka na, pwede ka na, hindi ho ganun. So kinakailangan talaga pag-aralan mo pa rin yan dahil hindi po pwedeng sarili mo lang yan o nag-self-study ka. Magpalagay na nag-aral ka sa isang abogado, tinuruan ka na isang profesor ng law school, nag-aral ka, nag-tutor ka sa kanya, hindi pa rin kailangan accredited ng isang universidad, no? Para masabing talagang pumasa ka doon sa ganun. Kaya nga tayo may school di ba? So pagka ikaw nag-aral ka ng high school, pumapasok ka, nakagraduate ka, o graduate ka ng high school. Pagka naman nagkuleyo ka, tumungtong ka sa kuleyo, papasok ka doon, may mga subjects, nakapasa ka, graduate ka ng college, di ba? Ganun lang ho yun. At sa may graduate nga pala si Senator Tito Soto sa One Ball University, doon sa school bukol nga pala, sinasabi kanina, no? Yun po. At bukod dyan mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo, no? Oras natin, oras na, alas 9:20 na po ng gabi, oras sa buong kapuluan. At meron pang isang attorney, no? Si Attorney Mox, no? Attorney Mox naman na nagsalita, no? Oo, ayan, tungkol pa rin kay Senator Tito Soto. Na isang law professor nga na pinula ang pahayag ni Soto kaugnay sa pagbasura, no? Ng Supreme Court, no? Sa MR ng Kamara na balikan mauna nitong pasya ng constitutional article of impeachment laban kay BP Sara. At nababala o nagbabala si Atty. Mox na ang maling pag-unawa sa constitutional law mula sa mga lider ng legislatura ay maaaring makasira tiwala ng publiko sa mga institusyon. Ay sa kanya, dapat magsilbing halimbawa sa pagsunod sa rule of law ang mga nasa pinakamataas na posisyon ng Senado. Oo, imagine, pinakamataas daw na rank sa House of Representatives o sa Senate, tapos kinu-question ng function ng Supreme Court about sa impeachment proceedings, di ba? At mukhang hindi raw nagbabasa ng constitutional law with regards to the Supreme Court's authority over the interpretation to its constitutionality. Kahit nasabihin natin na hindi siya nag-law school, kasama dapat siya sa responsibilities niya at alamin ang legislature at mapapahiya tayo niyan. Naku, yan po sinasabi, no, nung pong ating si Attorney Mox, no? Oo, wala. Paano gagawin natin, di ba? Yan ang sinasabi natin. Well, mga kaibigan, at siguro ko, it's time, no? Tayo, meron no kasi lumabas din sa social media, no? Na magbotohan tayo ngayon. Oy, magandang gabi, no? Sa ating National President ng One Gun Pilipinas, si Kuya President Asher Maghinang, no? Ng One Gun Pilipinas. Siya po ang aming presidente, gwapong-gwapo, simpatiko, masipag, at kailan na nagpabinyag pala ng kanyang baby, no? At mukhang yatang ninong si Kuya Marco Yu Alday, no? Nakita ko sila, may po sila sa simbahan at sa restaurant na talagang nagpabinyag pala. May happy christening sa anak mo, Kuya Asher Maghinang. Welcome to Christian World, di ba? Ayan, ang ating mga kuya ng One Gun Pilipinas ay nanonood, si Kuya Philip Reyes Makaisab, si Kuya Julius Miguel Saludes ng Hong Kong, OGP, at syempre ang ating National President, Kuya Asher Maghinang. May mahusay pong magbambang niya, magbengbeng. Nga lang, wala pang shoot, pan shoot, no? Hinihintay ko magkaroon ng pan shoot dito sa may MPSI sa Malabon para ma-cover din natin yung gagawin nilang traed doon, no? Pag abisuhan niyo ako, Kuya Pres Asher ng As Early. Para naman minsan kasi hindi ko nababasa yung sa GC natatabunan, kaya ipaki-PM na lang ako para maalala ko, no? Okay mga kaibigan, ako tuloy-tuloy tayo, no? Alas 9:25 na. Yun sila sabi ko kanina, magbotohan po tayo. Para sa inyo, ano opinion nyo? Dapat bang manatili pang Senate President si Senator Tito Soto III?
o dapat na lang siyang bumalik sa Itbulaga. At dapat siyang palitan, no, ni Senator Alan Peter Cayetano. Kayo na po bahalang umusga. Kayo na po bahalang magbigay ng inyong opinion dyan po sa nangyayari ngayong crisis. No, sabihin na natin crisis, no, dyan sa ating katastasang hukuman, tapos sa pagitan ng Senado at Kongreso. Okay mga kaibigan, with that, sa ngalan po ni Mr. J, pasamantala, yan lang muna po ang ating itutungay ngayon pong araw ng Lunes, ika-2 na po ng buwan ng Pebrero, taong 2026. At muli po, at sa February 14, magkita-kita tayo dyan sa mga hotels, dahil i-cover po natin yung Valentine's Day, no? At ika nga kung ano po yung Valentine's Special promo ng mga motels sa darating na February 14. Okay, muli sa ating pong mga sumubaybay, sino ka Brother Reynaldo Sarno Jr. ng kay Pombo, Santa Maria, Bulacan, kay Sister Marilyn Lagura ng lokal ng Panghulo, Malabon, kay Kuya Nats Alporte ng Lalawigan ng Rizal, kay Kuya Philip Reyes Makaisab, at kay Kuya Julius Miguel Saludes ng OGP Hong Kong, at siyempre ang aming National President, Kuya Asher Maghinang. Muli, ako po inyong lingkod, nakasama Rosel Lopez, at nagsasabing magandang gabi Pilipinas at papayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba inti ng iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Magbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-isa?
iniwan at ipinagpalit. Niloko, naging minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online analista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduwit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.